makapili. Kahit na nasa loob ng garrison ng mga Hapon, ay nakukuha pa rin nila upang maparusahan ang mga nasabing makapili. Sa gitna ng digmaan ay walang ibang tinatawagan kundi ang mahal na birhen ng mabuting paglalakbay ng Antipolo. Kapag may panahon at oras, siya ay bumababa ng bundok ng Sierra Madre. Pumupunta siya sa kinaroroonan ng simbahan ng Antipolo at doon ay humahalik sa imahe ng mahal na birhen at ang tanging dalangin at kahilingan ay ang makabalik at makapiling ang mga mahal niya sa buhay. Sa kanyang pakikipaglaban sa mga kaaway ay lagi niyang suot sa liig ang kwintas ng Sagrada Pamilya na ibinigay ng kanyang butihing ina. Nagpakahirap, nagtiis, at nagdusa at sari-saring kahirapan ang kanilang naranasan. 10 ng kanyang mga kasamahan. Kumakain sila ng talbos ng bayabas, talbos ng mangga at abo ang ginagawa nilang asin. Sa buong panahon ng 1,942 hanggang 1,945 ay buong katapatan at katapangan siyang naglingkod sa ating inang bayang Pilipinas at sa awa ng mahal na birhen at ng ating Panginoong Diyos ay nakaligtas sila sa digmaan at nakauwi sa kanila at nakapiling muli ang mga mahal niya sa buhay. Wala po siyang nakuhang pensyon sa kanyang pagiging guerrilla hunter. Pagkatapos ng digmaan, ay nakilala ni Jesus si Rosalina Ragasa na nakatira sa Aireyes, lungsod din po ng Pasay. Sila ay naging magkasintahan. Ito ay lingid sa kaalaman ng kanyang ama, sapagkat ang tanging pangarap ng kanyang ama para sa kanya ay maging isang pari. Ngunit nabigo ang pangarap ng kanyang ama, sapagkat pinili niyang makaisang dibdib si Rosalina Ragasa. Ikinasal sila sa simbahan ng Espiritu Santo sa lugar ng Santa Cruz, Maynila noong 20 ng Hulyo 1947. Sila ay pinagkalooban ng Diyos ng 8 malulusog at magagandang supli, 5 lalaki at 3 babae. Ang mga pangalan ay sina Rene, Cora, Efren, Elby, Oscar, Jessie, Rosalie, at ang pinakabunso ay si Andrew. Taong 1948 hanggang 1968, siya ay nagtrabaho sa Philippine Airlines. Nagsimula siya bilang isang utility man. Bunga ng pagsisikap at katiyagaan, siya ay pinag-aral ni Ginoong Benigno Toda, ang nagmamay-ari ng kumpanya. Siya naman ay pinalad na mapabilang sa scholar na ipinadala sa bansang Britanya sa London. Maluwalhating nakatapos siya sa kursong panghimpapawid na pagiging isang mekaniko at naitaas siya ng posisyon bilang Chief Flight Mechanic ng Jet Back 111. At isa siya sa 10 napiling pinakamagaling sa buong mundo. Isa si Brother Jesus sa napiling magkumpuni ng mga komplikado at sopistikadong mga sasakyang panghimpapawid. Siya rin ay 3 beses na nakapaglibot sa buong daigdig. Kapag galing siya sa ibang bansa,
at pagpasok niya ng Pilipinas ay sabik na sabik niyang makita ang kulay luntian ng ating inang bayan, sapagkat bukod tangi sa lahat ng bansa ang ating inang bayang Pilipinas. Noong nakarating din siya sa London ay nakita rin niya sa mga lansangan at mga diwasan ang mga kabataang labi ng lipunan. Walang iba kundi ang mga gumagamit ng ipinagbabawal na gamot, ang mga drug addict. At kapag kinakausap niya ay napakalayo ng mga isinasagot. At ang pinakamatindi sa lahat ay kapag kinukuha na ng ambulansya ang mga patay na mga kabataan dahil sa sobrang pag-inom ng mga bawal na gamot. Noon pa lamang ay nag-iisip na siya kung paano matutulungan ang mga ganitong uri ng kabataan na gumon sa mga ipinagbabawal na gamot. Sa loob ng mahabang panahon ng pagtatrabaho niya sa Philippine Airlines, ay ang gabi ginagawa niyang araw, mabigyan lamang ng magandang kinabukasan ang kanyang mga mahal sa buhay at upang mapag-aral ang kanyang mga anak sa pribado at katolikong paaralan. Marami ring mga kasamahan niya ang kanyang natulungan. Siya ay tumatayong leader ng kanilang unyon. At sa 11 welga na kanilang ginawa laban sa kumpanya, ay lagi niyang naipapanalo ito. Ngunit isang araw, napag-alaman nila na isinusugal pala sa sabong ng kanilang presidente ang pera ng kanilang unyon. At siya ay bumaliktad at kumampi na sa may-ari ng kumpanya at nanalo pa rin sila. Dahil din sa angking katalinuhan at katapangan, siya ang pinakapaborito ni Ginoong Benigno Toda, kaya kapag nanananghalian sila ay pumupunta pa sila sa Hong Kong. Noong ika-20 hanggang 23 ng Disyembre ay iniloob ng Diyos na siya ay makapasok ng kursilyo sa bayan ng Pagsanghan, Laguna. At dito niya nakausap ang mahal na birin, ang mahal na inang Biring Maria ng Mahiwagang Bituin. At sinabi sa kanya, "Anak, gagawin kitang kasangkapan. Ibibigay ko sa iyo ang plano ng kaligtasan." At sumagot si Brother Jesus, "Wala po akong nalalaman tungkol diyan." Ngunit sumagot ang mahal na inang Birin sa kanya, "Sumunod ka lamang at ako ang bahala sa iyo. Iyahayag ko ang lihim ng ama at ng aking anak. Sundan mo ang bituin." Kaya sa harapan ng mahal na inang Biring Maria sa tabernakulo ng nasabing simbahan sa Pagsanghan, Laguna ay sumumpa siyang maglilingkod ng buong katapatan sa ating Panginoong Diyos at sa ating mahal na inang Biring Maria. At nang lumabas ng kursilyo si Brother Jesus, ay nagpapatawag na siyang brother kahit sa mga kasama niya sa Philippine Airlines. Mula noon ay hindi na siya mapakali sa trabaho. Lahat ng mga kasamahan niya ay hinihimok niyang pumasok sa kursilyo at hindi naman siya nabigo. Halos lahat ay naipasok niya ng kursilyo. Isa na nga dito si Judge Encarnacion. Dito na ang simula ng buhay espiritual ni Brother Jesus. Naging ador-ador siya at taga-komentaryo sa kanilang parokya sa lugar ng Cabrera, lungsod ng Pasay. Paboritong-paborito siya ni Father Pedro Agbayani, ang kurang paroko. Ngunit biglang naramdaman ni Brother Jesus na nananaghilig si Father Agbayani sa kanya dahil nga mayroong taglay